So, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na nga po ang sunod na magde-devotion. Kung sino man po ang di nakakakilala sa akin, kung meron man po, ako po si Jana. So, binidyo ko po ito. Hindi po ako nakalive. Binidyo ko po ito kasi wala po akong stable na internet kasi hindi ko po ito internet. Wala po kaming internet. Kumbaga po kasi yung kapatid ko po, iniram po yung cellphone ko noon. Alam ko to, umpisa pa lang po ata ng quarantine. Iniram po yung cellphone ko. Mag-online daw po. Tapos, pumunta siya sa kapitbahay namin, kaibigan niya po. Pag-uwi, may internet na. Sabi, kinunek daw po para may malaro sila. So, sabi nga, ang bait na kapitbahay, libre ang wifi. Pero akin lang po. So, yun. Pumayag naman po na kahit papaano may internet po ako. So, hindi po makapag-live kasi kailangan nasa bubong pa po para magkaroon ng stable na internet. Malakas na internet. So, ayan din po yung ginagamit ko para makanood ng live stream. So, by the way po. So, ang cellphone ko lang po pala ay hanggang 20 minutes lang po ang maximum. So, pag sasama-samahin ko na lang po kung sakaling maputol man po. So, yun. Anyway po. So, ang book po natin ngayon ay, open po natin ang ating Bible sa Luke chapter 12 po, verse 33 at 34. So, dalawa lang po. So, basahin ko na po. So, verse 33. Sell that ye have, and give alms, provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also. So, tayo po lahat ay yumukat, tumikit at manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa muling pagkakatipon po namin, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbasa pa po, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makapag-aral pa po ng inyong salita. Kayo na nga po nawa manguna sa amin, Panginoon, ngayong araw na ito, sa devotion po na ito, Panginoon. Naway pakilinisin niyo po ang aming mga puso. Pakipatawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala, sadya at hindi sadya, sa lihim at hayag na pagkakasala. Patawarin niyo po kami. Pakitago niyo nga po nawa ako sa likod ng inyong presensya, Panginoon, na makita po ay ikaw at hindi po aking makahinaan. Kayo na nga po nawang bahala sa amin. Nawa po ang bawat isa aming matutunan, Panginoon, sa mensahe pang na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangit sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen po. So, kung babasahin po natin ang buong chapter ng Luke is, kung babasahin po natin ng mabuti, ang subject po or ang topic ay nag-iba mula verse 13 kasi ang first part po dito ay ang verse 1 to 12 po kasi warning about hypocrisy, blasphemy, and hell. Pero mula verse 13 po ay nagbago na. So ang overall topic po is how Christians should handle wealth and prosperity. Pero pagpo-focusan po natin ay ang verse 33-34. So, ang title po ng ating devotion ay Directing Our Hearts. So, nung last devotion ko po ng ladies ay sobrang bilis ko po magsalita. Sobrang iksi lang po. Tapos, kasi sobrang kaba ko po pero ngayon susubukan ko pong bumawi naman kahit papaano. So, yun. Doon po muna tayo dahil nga po sa puso ang ating ngayong pag-aaralan. So, gaano nga ba kahalaga ang puso sa atin? Tayo sa physical heart. So, alam naman po natin na ating physical heart ang nagpapump ng ating dugo throughout our lives po.
So, natigil. So, yun. Throughout our lives. Nandiyan na po natin yung kailangan pang paalalahanan o utusan. So, ibig sabihin, sa literal, hindi tayo maaaring mabuhay kahit anumang sandali kung wala ang ating puso. So, kung gaano kaimportante ang ating physical heart, which is visible o maaaring makita, at the same way na ganun din kaimportante ang ating spiritual heart na invisible o hindi nakikita. Ang ating naman pong spiritual heart, naroroon naman po ang ating feelings at ang mga bagay na ating pinapahalagahan. No? So, ang ating spiritual heart po at ang ating physical heart ay parehong napaka-importante. So, hindi ko po ibig sabihin na dalawa po ang ating puso na literal. So, pwede pong maging dalawa. Maging dalawa ang ating puso. Ito po marami sa mga Kristiyano, marami sa mga mananampalataya ang ganito. Kumbaga, dalawa ang puso. Isa sa sanlibutan, isa sa simbahan, isa sa mundo, isa kay Kristo. Marami pong ganun ang mananampalataya. So, yun. Kung titingnan natin ang mga parte ng ating mga puso ay meron tayong right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium, at marami pa pong iba, no? So, hindi maaari mag-function ng ating buong puso kung wala ang isa sa mga parte nito. So, hindi maaaring hindi siya kagaya ng lungs at ng kidney na kahit mawala pa po ang isang parte nito is pwede pa po siyang mag-function. So, ang puso po hindi. So, kailangan pa po ayusin yung part na yun para mag-function, no? Kasi kung isang part po na ito ay na-damage or hindi na gumagana properly, kailangan ayusin para mag-work. O mismo buong puso na po ang papalitan. So bakit ko nga po nasabi ang mga iyon? Kasi ganun po kahalaga ang puso sa atin. Na tila ba, ang Panginoon ay pinapakita sa atin ang correlation ng ating physical at ang ating spiritual heart. So, kahit pa ang mga surgeons o ang mga doctors sa puso ay gumagawa ng masusi at madetalyadong trabaho upang magkaroon ng kakayanan na kanila makita ang mga nasirang tissues or mga nabarang vessel sa puso, ay hindi pa rin nila mapipinpoint kung ang lugar sa ating puso kung saan tayo part na in love, kung ano ang mga ayaw at gusto natin, kung ano yung mga bagay na ating kinakatakutan, at kung ano yung mga kasalanan na ating kinocommit. So, at hindi nila malolocate sa ating puso kung saang part tayo kung nasaan ang ating pag-worship sa Panginoon kung anumang mga bagay sa ating buhay ang ating pinahahalagahan. So, pero ang Panginoon, alam niya kung saan ang mga ito. Kabisado ng Panginoon yan. Alam niya kung saan nakalagay ang mga yan. Kasi ang mga bagay na ito ay hindi nakatago sa Kanya. So, alam niya ang eksaktong lugar sa ating mga puso. Siyempre, si Lord yan eh. So, ang ating spiritual heart ang nais i-check sa atin ng Panginoon. Kasi, diba, kasi nga ang spiritual heart sa atin, ito ang dumadaloy. Sa spiritual heart natin dumadaloy ang lahat ng mga issues natin sa buhay. Kasi kung ang heart disease nga ang number 1 killer, hindi lamang sa ating mga Pilipino, kundi maging sa mga mararaming bansa. Ito nga ay pumapatay
milyong tao kada taon, di ba? Tama po ba ako doon? Hindi po ako nagkakamali. Pero, ang spiritual heart naman, disease naman po, ay maaaring pumatay sa atin, sa marriages, families, friends, and even churches po. So, paano natin palalakasin ang ating spiritual heart? Posible ba ito? Yes po. Oo naman. Kaya po sa gabing ito, ang mensaheng binigay po sa atin ng Panginoon ay mula sa puso. Directing our hearts. So, gaya po ng title natin. So, how can we direct our hearts? So, ang first po dito ay guard your hearts. Guard your heart's affection. Ayun po yung first point. No? So, sabi nga po sa Proverbs 4:23 na ingatan po natin ang ating, siguro tiknik na lang po. Kung gusto niyo pong buksan yung book na yan. So, sabi nga po sa Proverbs 4:23 na ingatan po natin ang ating mga puso kasi doon po dumadaloy. Ito yung nagaluyan po ng ating buhay. So, ayun po ang nakalagay doon. So, ibig sabihin po, our heart determines our life. So, ating puso ang nagdetermine kung sino tayo, kung determines our life po. So, yun. Bantayan po natin ang ating mga puso kasi nasa ating puso nga po dumadaloy ang mga issues sa ating buhay. Kumbaga po, ito ang bukal ng buhay. So, halimbawa po sa magazine, di ba meron pong mga top 10 or top 20 na pinaka-safe na lugar sa buong mundo. So, bibigyan ko po kayo ng top 3 sa 10 pinaka-safe na lugar. So, yan. Ang number 3 po, kung familiar po kayo dito sa Area 51. Ito po yung top secret Air Force base sa Nevada. Ito po yung secret na lugar. Itinatanggi po siya ng mga sundalo na ito daw po ay nag-e-exist. Meron po dito mga sensor sa paligid. Alam po nito kung sino ang mga pumapasok o kung ano ang mga pumapasok sa pamamagitan ng smell nito o pang-amoy. At meron naman. At ang number 2 po, top 2. NSA Headquarters o National Security Agency. So, dito po, ang nabasa ko po dito is may nag-leak po. Parang may nagsabi ng mga clue kung ano po meron doon. So, ang ginawa po nila, dahil nga po NSA sila, National Security Agency, is kahit po ang mga personal calls ay kaya po nilang ma-hack. At wala po makakahack sa kanila kahit po mga accounts, kaya nilang matrace. So, yan. Ang number 1 naman po, ang United States Bullion Depository. So, mas kilalang po siya, Fort Knox. Ito po, dito po nakakatago yung mga gold na naka-reserve ng Amerika. So, ang building po ito ay napakadaming, ay naka-equip po ng most latest modern protective devices. So, diba ang Amerika po ay kilala sa mga ganyan. So, pero ang bawat pinto po daw po neto ay may different codes para sa mga different steps na magkakaiba ang combination. So, bakit ko nga po nasabi yun? Kasi, kung paano nga po nila higpitan ang mga lugar na yun, is dapat mas higit na higpitan po natin, bantayan natin ang ating mga puso. Sapagkat ito nga po ang pinaka-importanting lugar sa buong mundo. So, kung ano nga po, kung ang bahay nga po ay, 'di ba, nilalagyan ng screen ang bintana, nilalagyan ng screen ang pinto para hindi makapasok ang mga lamok at kung ano mang insekto, ay dapat masigit na higit pa doon na dapat bantayan natin ang ating puso, 'di ba? So, ganun na lamang po.
na sabi ng Panginoon na bantayan natin ang ating mga puso. Diba? Kaya sabi nga po sa Proverbs 4:23 na ito nga po ang puso, ingatan natin kasi ito nga po minadaluyan ng buhay or kumbaga bukal ng ating buhay. So, gaano ba kahalaga ang ating spiritual heart? Sobrang napaka-importante po ng spiritual heart because it is considered by God. Ito po ay kinoconsidered ng Panginoon. Buksan po natin ang ating book sa 1 Samuel chapter 16 and verse 7. 1 Samuel po, chapter 16, verse 7. So, hindi ko po alam kung malakas po ba ang audio ko dyan. So, yan. Ang sabi po dito, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sit not as man sit. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." So, diba? Maintindihan na po agad natin na ang Panginoon ay hindi tumitingin sa kung paano tumingin ang tao. Kasi ang tao tumitingin sa panlabas na anyo at ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, example ko po, ang dalawang apple. Ano lang po to? Perang maliit na illustration. Simpleng illustration lang po to. Dalawang buong apple. Yung isa, para po siyang nangingitim-itim na, maitim na, parang maitim po yung labas. Yung isa, makintab. Siyempre, ano pipili na? Makintab, malaki, maganda po, mukhang bago. Siyempre, ano pipili natin? Diba? Yung makintab. Kasi siyempre, diba? Alam natin na masarap ang loob, pero hindi natin alam, bulok pala ito. Kasi na-sprayan lang ng mga nagtitinda. Yung mga pinapang-spray po na pampa-fresh ng mga prutas. Pero ayun pala, ang pinakamasarap, ang matamis na apple. So, kumbaga ganun po, tumitingin Panginoon sa loob, sa puso, hindi sa panlabas na anyo, na kung paano tumingin ang tao. So, ay po yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Sabi rin po sa mahalaga din po ang ating spiritual heart dahil ito po ang nagdetermine sa ating self-worth. Ito rin po it conceives life din po. Sa determines our self-worth, kung nagtitake note po kayo, ito po ay sa Proverbs 23:7. Sa Matthew 15:18-20, Matthew chapter 15 and verse 18-20 naman po, it conceives life. So, sinabi ko na lang po yun. So, guard your heart's affection. So, how to guard your heart nga ba? So, para to guard our heart, we must fill it with God's Word. Yun lang po. Fill it with God's Word. Bakit? Kasi kapag filled po tayo ng salita ng Panginoon, filled po tayo ng Holy Spirit, wala na pong hindi na po tayo makakaisip na hindi maganda or mga bagay, hindi magandang bagay na ating pinapahalagahan po, no? So, yeah. What kind of heart does God want? Buksan po natin ang ating book sa Deuteronomy chapter 10 and verse 16. Mabilis po ba ako magsalita? Mabagalan ko na lang po. Wala palang sasagot sa akin. So, yan. Deuteronomy chapter 10 po and verse 16. Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. So, what kind of heart is God looking for?
God needs a circumcised heart. So, paano? Paano tayo magkakaroon ng circumcised heart? Simple lang. By removing all our reservations, coverings, secrets, and unbelief po. Kasi when we have a circumcised heart, we can actually, we can walk right, we can be obedient and walk in the ways of the Lord. So, sa next point naman po, diba, ang first point po ay God, ako po yung makakalimutin talaga. Yan. Guard your heart's affection. Guard your heart's affection. Sa second point po ay establish eternal values. Establish eternal values. Buksan po natin ang ating book sa Matthew chapter 6 and verse 19 to 21. May naintindihan po ba kayo? Sana po meron. So, nabuksan nyo na po ba? Wala palang sasagot. Okay po, babasahin ko na po ang verse 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, ang Matthew chapter 6 and verse 21 po, at ang Luke chapter 12 and verse 34 ay magka-parehas. For where your treasure is, there will your heart be also. So, dito, ini-encourage tayo ng Panginoon na mag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi, by establishing eternal values, kasi kapag sa langit po tayo nag-impok ng kayamanan, hindi sa panlupa. Hindi daw po dito ay hindi po to. Wala po sino man makakakuha o makakanakaw. Diba? Kaya dapat sa panlangit po tayo mag-impok ng ating kayamanan, hindi po sa sanlibutan. No? So, ang mga kayamanan na ito, sa mga kayamanan na ito ay na dapat natin pahalagan at i-impok. At ito po ay ang mga moral purity, honesty, integrity, ang ating family, at ang paggalang sa magulang. So, lahat ng mga bagay na ito ay dinefine sa atin ng Biblia. So, meron po akong tinatawag na VWGV. Sign language na po yun. VWGV. Ito po yung lagi ko pong tinatatak sa akin. Value what God values. VWGV po. Value what God values. Kasi, kapag na-establish po natin ang God values on our own, kahit anong mangyari sa paligid natin, we will still feel valuable. Establish eternal values, lalong-lalo na po sa ating mga babae, sa mga kabataang babae, tulad ko po, siyempre. Importante na that we feel valuable. At ito ay naka-establish sa ating mga sarili. Kasi, sapagkat kasi kung mababa ang ating self-worth sa sarili, madali tayo mauto ng mga lalaki. Yes, mauto, mabobola at mabobola lang. Kasi bakit ba? Sabi, ang weakness daw ng mga babae ay ang kanyang tenga. Na para kapag nakarinig ito ng mga magagandang salita ay parang musika. Diba? Pero sa kanilang tenga. Pero siguro sa mga para sa mga unbeliever na lang, kasi diba dapat sa bilang kabataan, babaeng Kristiyano is hindi na dapat ayun yung
magiging batayan natin sa mga magagandang salita nila, 'di ba? So yun, halimbawa, meron lumapit na chick boy o certified chick boy. Certified chick boy o mga bolero, ganun. Ako po, patay na. Nang marinig, ang mga gustong marinig ng mga gandang salita ay binigay ng lahat. Ayun po yung mga nababalitaan ko sa mga karamihan, sa mga kabataang babae. So, parang talagang nakakalungkot po, no? So, talaga pong mag-ingat po tayo. Establish our value or self-worth. Hindi po sa mga marinig sa mga lalaki. So, yun, natigil na po at 20 minutes na. So, saan na ba tayo? Establish our value or self-worth. Kasi hindi lang po sa mga narinig natin sa mga lalaki o kahit hindi po sa mga lalaki, sa ibang tao, but make sure our self-worth comes from God po, no? Kasi sa pamamagitan nito, we will keep our identity in our hearts at hindi ito mawawala. VWGV, value what God values nga po. So, palaging may mga dumarating, di po mawawala ang mga temptations and distractions habang nilalakad natin ang buhay na ito, hindi tinatakbo. So, sa mga distractions at temptations, ang sabi ng iba, gawin na lang natin ang ginagawa ng iba, 'di ba? So, mali po 'yon. Let us be careful na dahil ang ating puso ay hindi niya alam na ang bagay na ating binavalue o pinapahalagaan ay tama ba o mali. Yes po. So, ang puso ay wala siyang kapasidad na mag-identify if it is right or wrong. Basta kapag ang puso natin ay ma-attach na sa kahit sino o kahit anong bagay, take note, it's either right or wrong, ay ang ating emotions will follow po dyan, no? Will follow and set in dun sa na-attach natin. So, yun. Patingin-tingin po ako kasi may nakikinig din po sa akin. At kapag dumating na po at ma-realize mo na ang iyong values o yung bagay na iyong pinahalagahan ay mali pala o hindi nakakabuti sa iyo, na hindi na pala ito ang values ng Panginoon, mahirap na sa iyo na ma-disconnect sa bagay na iyon dahil lang iyong heart and emotions are already attached, no? So, our hearts will attach itself to what we place value on. Kasi once na mali ang mga bagay na ating pinapahalagahan, ay makikita mo na ang iyong sarili ay nasa gitna na ng addiction. Kasi nga po dahil ang puso ay na-attach na sa bagay na iyong pinapahalagahan. Kaya dapat po nating pag-ingatan ang mga bagay-bagay na ating na-attach, no? So, tandaan natin na ang ating puso nga po ay walang kapasidad na mag-identify kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya nga po ng aking sabi. So, kaya mag-ingat po tayo sa relationship. Hindi lang po sa relationship. Kahit po sa ibang bagay na pinapasok. Dahil mahihirapan ka ma-disconnect. Kasi nga po, ang puso ay naka-attach na. Kaya, ingatan natin kung saan na-attach ang ating puso. So, kasi ang ating puso ay i-design in such a way that it can grow sa any type of seed. It's either right or wrong. So, bago natin tingnan ang mga bagay na dapat pahalagahan, tanungin muna natin ang ating sarili kung ito ba ang gusto ng Panginoon, di ba? Kapag hindi ito, itapon na.
tapon mo na at huwag mo nang hawakan pa. Tandaan, VWGV, value what God values on. Ayun po yung natatak ko sa utak ko lagi. Kaya, share ko po sa inyo. Meron po akong illustration sa inyo. Meron pong isang nakakatuwang hayop at ang pangalan, kung familiar po kayo dito, ringtail monkey. Isa po itong unggoy, no? Isa siya sa pinakamahirap na hulihin na unggoy. Pero sa mga Zulus, ang Zulus po ay from mga Indiana, ay napakasimple at walang kahirap-hirap, napakadaling hulihin ng unggoy na ito. So, paano nga ba nila mahuhuli yun? Ang ginawa po nila ay pinag-aralan po nila ang behavior ng unggoy. Kung ano ba yung mga ayaw sa gustog, at nalaman nila na ang ringtail monkey pala ay mahilig sa buto ng melon. Dahil nga sa hilig niyang buto ng melon, syempre, paano nga ba nila mahuhuli sa buto ng melon? So, mahuhuli nila ito sa ginawa po nila, kumuha sila ng isang malaking melon na halos kasing laki ng unggoy. Maliit lang naman po ata yung ringtail monkey. So, kumuha sila ng isang melon at binutasan nila ng kasing laki ng kamay ng ringtail monkey. So, iniwan nila sa isang lugar. At nung nakita ng ringtail monkey, dahil nga mahilig siya sa buto ng melon, kinuha niya ito. At pinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng melon. Kinuha niya ang mga buto. Pagkuha niya nga po ng mga buto, syempre, nakaganyan na yung kamay niya. Hindi niya na malalabas kasi nga hindi na kasya ang kanyang kamay sa butas ng melon. Kasi ang nakakatuwa doon, kukunin niya ang lahat ng buto at hindi niya ito bibitawan. Basta makalabas lang siya at hindi niya ito bibitawan. Kaya hindi niya malabas ang kanyang kamay. Kaya walang ka-effort ang ginawa ng mga Zulus, kinuha si ringtail monkey. So, yun. Umiyak na lang si ringtail monkey. Huli siya. So, bakit ko po ini-illustrate yon ang ringtail monkey? Kasi ganun po kapag natouch ang ating puso. Para tayo unggoy. Hindi po tayo unggoy, ang sasabi ni Charles Darwin. Nainis po kasi ako dun. Para po tayong sa illustration ko na nasa gitna na pala siya ng kapahamakan, pero pipilitin na itakbo ang malaking melon. Bakit? Kasi our heart and our emotions are already set in. At ang hirap sa'yo na pakawalan yun because you are already attached to it. Diba? So, ganun. Kaya dapat establish eternal values. Sa number 2, diba? Kaya pahalagahan lamang natin ang nais pahalagahan ng Panginoon sa atin. So, ano nga po ulit ang una? Guard your heart's affection. Pangalawa, establish eternal values. Pangatlo, direct your heart to God's way. So, yun. Huwag nating hahayaan na ang puso natin ang magpa-direct sa atin, kundi kinakailangan na ang puso natin ang i-direct natin. Yan po ang pinakamahalaga. Kasi, kapag ang ating puso ay magsimulang maligaw, ay sabihin natin sa ating mga sarili na hindi pwede. Sabihin agad natin sa ating mga sarili na hindi pwede. At agarang i-direct ang ating puso sa daan ng Panginoon. At dahil kung hindi, darating tayo na nakikita natin ang ating mga sarili ay nasa bangin na pala.
Yes po. At kapag nararamdaman natin ang paghahangad sa mga tama ba? Wrongful desires, bawalin at patayin kaagad. Kasi, bakit? Bakit nga ba natin dapat bawalin at patayin agad? Because sooner or later, it takes control. Kaya ka nang kontrolin ito sa mga wrongful desires mo, no? At ang ating puso ay dapat ay magiging bukas sa pag-atake sapagkat ang ating puso ay magiging bukas sa pag-atake sapagkat pinagbigyan mo ang kanyang daing. Yes po. Magiging tawag doon. Ano ba tawag doon? Spoil ba? Siguro yun po. Diba kasi nga ang heart is deceitful above all things and desperately wicked, no? So, natatandaan niyo po ba yung illustration tungkol sa dalawang aso? Sabi po sa Indian tale yun, no? Na ang ating buhay ay parang dalawang aso sa loob po natin. Na ang isa ay mabuting aso at ang isa naman ay masamang aso. So, minsan, pag nag-aaway po sila. Minsan nananalo ang mabuting aso sa masamang aso at minsan nananalo ang masamang aso sa mabuting aso. So, ang tanong, sino nga ba ang magwawagi sa huli? Sino? Kung sino ang mas pinapakain. Diba? So, hindi pa pwede na kapag tumahol ang masamang aso at naghahangad na bigyan mo ng pagkain, ay bibigyan mo kagad ng pagkain kasi dapat discipline it and have self-control. Huwag mong papakainin dahil once na pinakain mo ito ng husto ay ito ay lalaki sa ating mga sarili na ang ating buong pagkatao ay kaya niya ng lamunin. Kaya dapat direct your heart to God's way. Yun po ang pinapahiwatig ng illustration na yun ng dalawang aso. So, diba, kung papansin niyo po, diba, kung alam niyo po, diba, na napakaganda ng prayer ni David sa Panginoon. Buksan po natin ang ating book sa labo ang aking mata. Psalms chapter 51 verse 10 to 12. Psalms chapter 51 and verse 10 to 12 po. Nabuksan niyo na po ba? Hindi po, wala pong sasagot, syempre. So, basahin ko po. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diba, sobrang familiar po tayo sa verse na yan. Akala ko tapos na. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Kasi alam ni David, alam niya na without a pure heart, he cannot please God. Sana dapat ganun din sana ang ating tandaan na without a pure heart, we cannot please God. No? So, or kahit pa have a really right relationship with Him kung wala tayong purong puso or circumcised heart po, diba? Kaya po nang sabi ko kanina. Diba, katunayan nga po sabi sa Biblia, buksan po natin ang Acts chapter 13 verse 22 na dito sinabi na siguro familiar din po ang marami dito.
So, kung nabuksan nyo na po, basahin ko na po, no? And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. So, diba? Parang kung hindi ka gumagawa na mabuti, mapapasabi kang sana all. David, kilala diba si David? Is a man after God's own heart, diba? Kasi siya ay lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon with a perfect heart. Although hindi man tayo perfect, at nasa proseso pa lang tayo ng perfection day by day. Perfection by the Lord day by day. Ngayon, maikli lang po ito, diba? Ngayon na ating natalastas. Now, we've seen the 3 things we should consider in order for our hearts to be directed. Una, guard your heart's affection. Bantayan ang ating puso sapagkat ito ang mahalaga sa ating Panginoon. Ito ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, no? Ito ang magdedetermine sa ating pagkatao, diba? Ito nga po parang bukal ng buhay, dumadaloy sa ating buhay ay ng puso. Dito din po, pangalawa, establish eternal values. Tandaan po natin ang VWGV, value what God values. Kung hindi yun ang pinapahalagahan ng Panginoon para sa atin, wag din natin pahalagahan iyon, yung mga bagay na yun o kung ano man. Sapagkat mahihirapan tayo in the end na ma-disconnect doon sa pinag-iista natin ng heart and emotions, no? Kaya diba, dapat value what God values. Pangatlo, direct your heart to God. Tandaan din po natin ulit na hindi ang puso ang magdadirect sa atin, kundi dapat ang heart ang i-direct natin. Kasi nais ng Panginoon na magkaroon tayo na perfect heart, pure heart, circumcised heart. Katulad ng puso ni David. Puso na palaging sumusunod sa kanyang lakad. At kapag natuto tayo na i-apply ang 3 bagay na ito, God will look at you at sasabihin na ito ang aking anak. Ito ang aking anak after my own heart. Napakasarap po sa pakiramdam siguro pag nasabihan tayo ng ganun ng Panginoon, no? So, at dahil doon, magkakaroon tayo ng malaking impact at influence sa ating family, community, and generation. Pag sa generation, magkakaroon tayo ng impact kapag na-apply po natin ang 3 yun. No? So, ang sabi nga po ng Panginoon, sapagkat kung saan naroon ang kayamanan, ay doroon ang iyong puso. So, apply po sana natin ang 3 yun. Guard your heart's affection, establish eternal values, at ang panghuli, direct your heart to God. Sabi ba? So, ngayon, tatapos po ng ating devotion. Nasaan na nga ba ang puso natin ngayon? Kamusta na kaya ang ating puso ngayong tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya? Diba? Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah chapter 17 and verse 10, diba? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at aking tinuturok ang puso, diba? Tinuturok ang mga puso upang magbigay na sa bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. So, sana po natutunan po kayo sa devotion na ito. Siguro tayo po na muna ay pumikit at manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon,
Maraming salamat po sa natapos na devotion na ito, Panginoon. Naway ang bawat isa ay may tutunan, Panginoon. Ito po yung magsilbing reminder po sa amin, Panginoon, na pag-ingatan ng aming mga puso, Panginoon. Naway ito pong devotion na ito ang magsilbing lakas sa aming buhay, maging gabay sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po na bawat isa ay may natutunan. Kayo na nga po na ang bahala sa amin. Kaya ingatan niyo po kami, Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Naway matapos na po ang lahat na ito, Panginoon. Naway po aming mga sakit ngayon ay gumaling na, kung ano po nila mga nararamdaman, Panginoon. Kayo na nga po nang bahala sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. So, yeah. Bago ko po sana tapusin tong video ay gusto ko lang po sanang i-grab to na opportunity na to na habang nasa video na po ako mag-testimony na kung gaano ako pangalagaan ng Panginoon. Hindi lang po ako, maging ang mga kapatid ko. So, ako mo, nung first and second week po ng July, kami pong magkakapatid ay may mga sakit. Lahat po kami. Nag-umpisa po ito nung ito pong kapatid kong lalaki. Diba, ang Barangay Malusak po ay number 1 sa pinakamaraming COVID cases. Kami po ang Barangay Malusak. Sa Santa Rosa, number 2, number 3. So, hindi po siya nawawala doon. Hindi po namin alam kung saan po, kahit anong phase ng garden. Hindi po namin alam kung saan po yung may COVID patient na yun. Kahit ganun po yung ranking, ang kapatid ko pong lalaki ay galang ng gala, uuwi, kakain, aalis, gabi. One time, umuwi po siya na may sakit. May ubo, may sipon, bagsak, ganun. Bagsak po siya agad, parang pagod. Ganun. So, ang ginawa po ng ate ko, inilagaan po siya. Siguro, hindi natin masasabing gumaling. At kinabukasan, ang ate ko na po ang nagkasakit. At kasama na po ako, kasama na rin po ang ate kong panganay. At maging po yung bunso kong kapatid. Sabay-sabay na po kami nagkasakit. Ang mga sakit po, halos magwa 1 week din po kaming ganon. Ang aming po mga nararamdaman ay wala po kaming lagnat. Hindi po namin masasabi may lagnat kami. Kami po may ubot, sipon, at may tamang pang-amoy. Hindi po namin masasabi na wala kaming pang-amoy. Kumbaga, ito, sa matapang na pabango. Diba po pag nag-amoy ka nun, masakit sa ilong. Kumbaga po sa amin, pag inamoy namin, hindi po siya masakit sa ilong. Yung ganun po. Sa panlasa din po, nawawala din panlasa namin. Kunyari po sa maalat, hindi po namin siya masasabing maalat. Parang unti-unti po nawawala. At pare-parehas po kami ganun. Diarrhea din po kami. At para po kami laging pagod. Gusto lang po namin nakahiga. At kumain, higa, pahinga. Kasi para po kami pagod. Kaya nga po yun. Sinasabi na nga po sintomas ng COVID. Dahil nga po sa nangyari nga sa amin ganun, ang ginawa po namin, nilak po namin ang gate namin sa bahay. Hindi po kami lumabas. As in, walang lumabas. Miski maglinis po ng labas ng gate namin, ay hindi po namin ginawa. Kasi, sinasabi din po sa amin ng mga tita ko na, sabi po sa mama ko na, kami lang po kasi magkapamilya ang may alam. Yan, mga anak mo, may COVID na, gumanon po. Kumbaga, bigpis na tulungan kami. Ganon pa. So, iyak po ng iyak ang mama ko. Gabi-gabi. Ginawa po niya. Dahil hindi nga po kami nalalabas. Siyempre, hindi po kami makakabili ng makakain.
Ginawa po niya, galing po siyang Cavite. Kasama, pumunta po siya dito. Kasama ang stepfather ko. Na sabi po sa amin, mag-iwan daw kami 2 balde sa loob ng gate. Kasi pag sa labas po ng gate is baka ano po sabihin ng kapitbahay. Kaya kailangan po sa amin po muna na so tinago po namin. So andun po yung feeling namin na ganun na pala kami yung hirap ng sitwasyon namin kasi nung dumating yung mama ko, habang nag-iwan siya ng mga pagkain sa planggana, nang natapos na, nasa screen lang po kami, hindi po kami pwede lumapit, mga nakamas po kaming lahat. Naramdaman po namin lahat magkakapatid na ganun na pala siguro, nag-iingat lang din si mama kasi may edad na din. Biglang umiyak po si mama, so umalis na rin po agad. So salamat po talaga sa stepfather ko kasi siya po nagpo-provide sa amin lahat. So iyakan din po kami kasi kami pong magkakapatid ay hindi po kami open sa isa't isa. As in, yung pag may problema sa iba pa po na isasabi. Kaya pag, ayun po yung unang iyak namin kasi umiyak yung mama ko. Yung iyak namin na kaming lahat, kaya takbuhan po kami kusang sulok para hindi lang makita yung luha namin. Ganun po kami. So, yun. Nag-iwan din ng gamot si mama na panggamot. Kasi ginawa na po namin ang lahat more than 1 week na po na nagsuob kami, uminom kami ng lemon, nagmumog ng may asin. Halos ubusin na po namin yun. Kasi lumunok daw po. Halos ubusin namin 1 baso. Gumaling lang. Kaso, hindi gumagaling. Hindi po, parang nasa gitna lang po, hindi po gumagaling, hindi po malala, ganun. Balik-balik lang po dun sa malala at sa tama lang. Tapos, andun na po yung feeling na iniiyak na rin po kami ng lola ko. Lola ko po kasi ay faithful member po dun sa CBBC po namin, dati po namin church. Hindi na rin po siya nakakapagsimba kasi po na-stroke. Ano po yun? So, yun, natigil na naman. So, yun, iyak po sila ng iyak. Lola ko po, mama ko po, gabi-gabi. Dalas po sila natawag kung kamusta na po kami. At sinasabi po ng mga kamag-anak namin, patest na kami, tatawag na daw po sila, sabi po ng mama ko. Siyempre, nadadown po yung mama ko. Kaya ang ginawa niya po, sabi po siya sa amin kung contact na ba ako. Tatawag na ako para sa inyo din to. Ganun po. Ang mga kapatid ko po ay wala pong desisyon para pong 50-50. Kasi po, gusto kasi po para matapos na. Ayaw. Kasi ayaw pong, natatakot pong lumabas na positive. Ganun po kahirap ang sitwasyon namin. Ako po, tumutol po ako. Sabi ko po, wag muna, please. Yes po, tumutol po ako na magpa-test po kami. Hindi ko po alam kung ano po pupunta dito. Ambulansya po ba kung ano. Kasi ang dami po namin magkakapatid Tumutol po ako na magpa-test. Kasi inaantay ko po yung sagot ng Panginoon sa panalangin ko. Sabi ko po sa kanila magkakapatid, mag-pray po sila kasi hindi po kami nagpe-pray na sama-sama. Kanya-kanya po kaming prayers. So, kasi lagi ko pong pray sa Panginoon nung mga araw na yun. Lord, di ko po alam ang plano nyo, pero magtitiwala ako. Ayun po yung prayers ko. Lagi, hindi nawawala. At nagkakaroon na nga po sila ng talo ng mama ko, mag-anak namin kasi nagkasayang pa daw ng araw, ng oras. Kasi baka kung ano daw po mangyari. Naipadala na daw po sa community, tumawag na daw po. Yun. So, nung sabi ng mama ko, bukas, tatawag na ako. Tatawag na daw po siya ng, dun sa community na magpa-test na po kami magkakapatid. Kasi, di po nawawala ang nararamdaman namin. So, kinakabukasan,
nung tumawag si mama, tatawag na ako ha. Doon po, ang aming pakiramdam ay kumaan. Siguro, at para sa akin po talaga himala yun. Hindi po sinabing agad na nawala yung pakiramdam na naramdaman namin nun. Kumbaga po, parang nag-okay-okay. Yung parang pagising lang po namin, parang masama lang po yung pakiramdam. Ganun po kahimala yung. Kasi ang bigat din po siguro naramdaman ko. Lalo po sa akin, takot na takot ang mama ko. Kasi daw po, sabi, dali daw po kadapuan ng COVID. Yung mga may history na sa baga at ako po meron pa. At siya mahina po ako sa mga ganyang virus. Kaya iniingatan po ako. Yun, di na po natuloy at tuloy na po kaming gumaling. At para sa akin napakahimala po talaga yun na kumilos ng Panginoon sa amin na kahit mga kapatid ko po ay malayo sa Panginoon, basta prayer lang po ay sagot na po ng Panginoon. Actually po, bago po yan nangyari is ako po yung nangihina, paypay kasi lungkot po ako, naisip ko na hanggang dito na lang ba ako, hanggang live stream na lang ba kasi iba po yung kapag nasa church ka, iba yung pakiramdam na parang doon po bumbuy attention mo sa Panginoon. Kaysa dito po sa bahay, kaya napakahirap. Pero ngayon, marami po pinarealize sa akin ng Panginoon. Kaya sobrang napakalaking blessing po. At salamat sa Panginoon. At hindi niya po kinayaan na gano'n na manghina. At ngayon, at sabi nga ng pastor na pakikipaglaban ang pananampalataya at ipakipanindigan tayo at magpakatatag. Salamat po sa pakikinig nyo. At itinataas ko po lahat ng papurit po sa salamat sa Panginoon po lamang. Miss ko na po kayong lahat. Open po palang mag-comment po kayo sa baba na kung ano po yung natutunan nyo sa devotion or kung ano po yung masashare nyo. So, yun lang po. Salamat po.